Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Makalipas ang mga ilang oras, unti-unting nawala ang ingay ng away sa labas, halatang matatapos na ang labanan. Sa isang buong gabi at isang buong umaga, nagawa ni Han Sanchen na lumaban ng napakatagal sa isang tao. Sa oras na ito, ang lupa ay nagkalat na ng mga bangkay, at ang mga ito ay umiral dahil marami sa kanila ay direktang magiging itim na enerhiya. Sa madaling salita, kung buhay silang lahat, malamang na magtambak ang mga bangkay sa isang maliit na dalasdis sa lupa. Bagamat ang mga tao mula sa Akademya ng Sining ay talagang makapangyarihan, higit na mas malakas kaysa sa kahit na sinong kalaban na nakaharap ni Han Sanchen, talagang hindi nila nakayanan ang napakabaliw na suntok ni Han Sanchen. Hindi mabilang na mga tao ang namatay dito. At Han Sanchen sa langit sa wakas ay pumasok sa huling panahon ng pagkahapo. Makabuluhang bumagal ang kanyang mga galaw, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay hangin na din ng husto. Minsan sa panahon ng laban, hindi pa siya makakapag-react sa oras dahil sa pagod, na inilalantad ang kanyang mga kapintasan upang ang mga tao ng kabilang partido ay magkaroon ng palihim na pag-atake. Pagkaraan ng ilang rounds, ang mga pisikal na pinsala ni Han Sanchen ay lumalaki ng baliw sa bilis na nakikita ng mata. Ang mas maraming pinsala ay nangangahulugan na ang mga galaw ni Han Sanchen ay patuloy na bumagal, at siya ay pinalo ng mas madalas. Siyempre, ang pinaka-nakakatakot para sa mga taong tulad ni Han Sanchen ay ang pagpapakita nito na ang kasalukuyang sitwasyon ni Han Sanchen ay napakaseryoso. Siya ang may-ari ng 5 elementong banal na bato, isang nakapagpapagaling na artifact, sa parehong oras, mayroon din siyang ilang mga defensive artifact sa kanyang katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin kahit hindi makaatake ng iba si Han Sanchen, at least umaasa sa sobrang depensa niya, mahirap siyang masugatan. Kapag nasugatan siya, ibig sabihin ay nasa dulo na talaga ng lubod niya si Han Sanchen. Dahil nangangahulugan ito na ang 5 elemento ng banal na bato ay nawala ang epekto nito, at ang lahat ng mga sistema ng depensa ng Han Sanchen ay ganap na tumigil sa paggana dahil wala na silang suporta ng tunay na enerhiya. Sa makatuwid, ang sitwasyong ito ay talagang mapanganib para sa Han Sanchen. Siya ay nasa dulo ng kanyang lubad. Sa katunayan, maaari niyang gugulin muli ang parehong dami ng oras na tulad nito at i-activate ang Taisho upang mabawi. Sa ganitong paraan, tulad ng dati, patuloy na lumaban hanggang sa gumuho ang puso ng kalaban. May precedent para sa mga bagay na ito, at si Han Sanchen ay talagang nanalo sa ganitong paraan noon pa. Ngunit talagang alam ni Han Sanchen na hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon ngayon. Ang dahilan ay napakasimple, ang mga tao ay hindi natatakot na gumastos ng pera sa iyo sa lahat. Baka naman binaligtad mo talaga ang mga bagay-bagay, at bigla kang nagkaroon ng lakas para mabigla ang mga tao, pero ano? Palaging may malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng sarili at ng kaaway. Ang katotohanan na maaari nilang baliwalain ang sitwasyon ng labanan at tumakbo pabalik sa pagtulog ay ang pinakamahusay na patunay. Sa makatuwid, hindi maaaring maglaro ng ganito si Han Sanchen. Tsaka, kung iisipin mo ang pinakamagandang ending, kahit na may kakayahan ka talaga, magagamit mo ang Divine Recovery ni Taisho para lumaban muli, at matalo pa ang iba, ano? Ang kasalukuyang mga tropa ay mga unit ng sibil at militar lamang, at walang nakakaalam kung ano pa ang nakatago sa likod ng sikat na tindahan. Kapag ang kalaban ay may ilang ace troop, ang Han Sanchen ay magkakaroon lamang ng isang pagtatapos. Naghihintay na mamatay. Imposibleng magkaroon ng anumang mga himala. Maaari ko lamang ilabas ang aking ulo ng masunurin at hayaan ang iba. Naputulin ito. Taisho ay dapat itago, at ito ay dapat na ang pinakakritikal na sandali upang direktang talunin ang kaaway.
May huling pagkakataon lang siya. Boom! Habang nagsasalita siya, may spell sa tabi niya. Bagamat napansin ito ni Han Sanchen at sinubukan niyang umiwas, nakakalungkot na laging mabagal ang kanyang reaksyon dahil sa pagod, at ang kanyang pisikal na lakas ay hindi makasabay sa ilan sa kanyang mga iniisip. Diretsyong tumama sa balikat ni Han Sanchen ang enerhiya, sa isang sandali, ang buong katawan ni Han Sanchen ay direktang dinala ng inertia at lumipad ng halos 10 sentimetro. Kahit na ito ay 12 sentimetro lamang, ang ganoong distansya sa hangin ay direktang balewala, ngunit sa isang ganap na tunggalian, ang gayong distansya ay nangangahulugan na ang Han Sanchen ay ganap na wala sa posisyon. Sa ganitong sitwasyon, ang mga kahihinatnan ng pagkawala ng posisyon ay magiging napakaseryoso, direktang sasamantalahin ng kaaway ang pagkakataong ito at bibigyan ka ng isang nakamamatay na suntok. Sigurado, ganito ang isang highly qualified na team. Nang makitang napaatras si Han Sanchen at nawalan ng posisyon, agad na sinamantala ng kalaban ang pagkakataong ito at naglunsad ng matinding pag-atake. Sa malayo, hindi bababa sa 40 o 50 spells ang sumasabog patungo sa Han Sanchen. Gustong magtago ni Han Sanchen, pero sa totoo lang alam niya na hindi niya kayang magtago ngayon. Sa paghusga sa kanyang kasalukuyang bilis at pisikal na fitness, halos mahirap para sa kanya na maiwasan ang grupong ito ng mga pag-atake. Hindi siya humingi ng depensa, pinaandar lang niya ang wuxiang divine art sa kanyang kanang kamay at ang yuwang sa kanyang kaliwang kamay, pilit na binubuksan ang lahat ng kanyang tunay na kapangyarihan, at sa pagharap sa lahat ng mga pag-atake, direkta niyang nilalabanan ang mga ito. Alam na alam mismo ni Han Sanchen na magiging mahirap para sa kanya na umasa sa dalawang pamamaraan na ito para malampasan ang problemang ito, kung ito ay ang wuxiang banal na sining o ang Nether Emperor, ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng maraming tunay na enerhiya upang suportahan sila. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit halos palaging ginagamit ni Han Sanchen ang hakbang na ito sa simula ng isang labanan, o sa gitna ng isang matinding labanan. Ang bagay na ito ay maaaring laruin sa huling yugto, ngunit ang problema ay si Han Sanchen mismo ay magkukulang ng chi sa susunod na yugto, kaya ang epekto ng paglalaro nito ay lubhang mababawasan. Sa kasalukuyan, halatang imposible para sa tunay na enerhiya ni Han Sanchen na suportahan ang dalawang mahiwagang kasanayan upang ganap na labanan ang pag-atake ng kalaban, kaya, sa madaling salita, ang Han Sanchen ay lubhang mapanganib. Kung masyadong malakas ang kalaban, hindi maiiwasang sumabog at mamatay si Han Sanchen, ang kanyang katawan ay katumbas ng ganap na pagsipsip ng lahat ng atake ng ibang tao. Hindi mo na kailangang magsabi pa tungkol sa lawak ng panganib na ito. At kahit na makayanan ni Han Sanchen ang backlash ng mga puwersang ito, kahit papaano ang kaguluhang ito ay magdudulot ng malaking pinsala sa kanyang mga meridian. Sa makatuwid, ang mga kahihinatnan ng hindi makakain ay napakaseryoso. Kung nabigo kang patayin ang kalaban, mabibigat na pagkalugi ang mararanasan mo. Pero ginawa pa rin ito ni Han Sanchen, wala ba siyang utak? O nabubulag ka pa rin sa galit? Obviously, these are none of this, may sariling plano si Han Sanchen. Kuya, mamamatay na daw si Han Sanchen. Sa tent, ang dalawang tao ay nagising na mula sa kanilang pagtulog at nagpadala ng isang tao upang magdala ng ilang alak. Nagbukas ng maliit na siwang ang dalawang tao sa tent para makita nila ang sitwasyon sa labas, at saka sila nag-inuman, ang pakikipag-away ay ganap na parang nasa bakasyon. Mahinang ngumiti si Heifeng, hindi ba ito ang inaasahan? Dati, ikaw at ako ay sobrang kinakabahan pa rin sa sitwasyon sa larangan ng digmaan, ngayong nakaka-relax na tayo, mas nakakapag-isip na tayo ng maayos. The Special Envoy in White nodded. Oo. Para sa isang epektibong team, ang top ay dapat bumuo ng isang plano at ang bottom ay dapat na resolutely implement it. The top people should know how to delegate power, and the bottom people should know how to strictly implement it. In this way, the team will be like a team. One hand, very flexible. Sumang-ayon si Heifeng sa pananaw na ito, ang nakatataas ay dapat magkaroon ng kanyang kakayahan, at ang kanyang kakayahan ay maaaring lumampas sa sinumang nasasakupan. Pero hindi ibig sabihin na mas gaganda lang ang team kung gagawin niya ang lahat. Dahil siya ay responsable para sa masyadong maraming, at siya ay isang player sa masyadong maraming mga lugar, kung minsan ang pangkalahatang diskarte ay magiging mali, at ito ay tiyak na isa sa mga nakakatakot na puntos. Pangalawa,
ang kanilang mga nasasakupan ay mapipigilan ng sobra, mababa ang tingin sa sarili, at sila ay magiging sunod Sun Yuren sa harap ng kanilang mga nakatataas, na kung saan ay hindi nila magagawang mas mahusay na gampanan ang kailangan nilang gawin. Pero, nakikita mo ba kung ano ang gagawin ni Han Sanchen? Tanong ni Hefeng. Medyo kakaiba ang ugali ni Han Sanchen, kung tutusin, alam niyang hindi niya ito kayang talunin, ngunit hindi pa rin niya piniling tumakas, ngunit pinili niyang lumaban ng husto. Hindi ang pagtakas ay magliligtas sa kanya ng maraming pinsala, ngunit kapag nakatagpo ng panganib, ang likas na ugali ng tao ay maghihikayat sa iyo na tumakas. Looking at his appearance, he probably wants to use his last move to resist. However, this guy is Han Sanchen, so I'm not sure, but what is sure is that kahit may chance pa tayong manalo ngayon, I believe that this matter will not be end so easily. In this last moment, I think magiging mabigat ang talo natin. Dahan-daang tumayo si Hefeng, tama ka, mamamatay na si Han Sanchen, at dapat ay ang mga makakasuporta lang sa kanya, para ikaw at ako ay hindi na makainom. Halatang maaapektuhan ang lugar na ito. Boom! Halos kasabay ng kanyang pagtatapos sa pagsasalita ay nagkaroon ng napakalaking pagsabog, at muling nanginig ang buong kalawakan. Ang panig ni Han Sanchen ay malinaw na natapos ang huling pagpapatuloy na ito. Habang tumutunog ang isa pa at mas malaking pagsabog, hinarap ni Han Sanchen ang iba't ibang pag-atake, ngunit sa pinakakritikal na sandali, pinili pa rin niyang gamitin ang wuxiang banal na sining at yuwang upang labanan. Walang nakakaalam kung gaano ang kabuuan ng wuxiang divine art at yuwang, baka bakas, baka kalahati, baka lahat, baka, walang naabsorb. Alam lang ng lahat na pagkatapos ng lahat ng kanilang pag-atake, isang malaking pagsabog ng liwanag ang direktang sumabog mula sa Han Sanchen, at pagkatapos, ang liwanag na ito ay biglang tumama sa kanila ng direkta mula sa Han Sanchen. Pagkatapos, ang mga salamin ng lahat ay nabulag sa liwanag, at pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na dagandong sa kanilang mga tainga, na sinundan ng isang malaking pagsabog. Tuwirang naramdaman ng lahat ang isang napakalaking paputok na alon na bumagsak sa kanilang harapan, at pagkatapos ay lumipad pa atras ang kanilang mga katawan ng hindi napigilan. Mayroon ding mga tao na lumaban sa lugar gamit ang air control, ngunit ang mga energy shield na ito ay nasira halos sa sandaling sila ay itinaas, pagkatapos noon ay natangay na rin siya ng mga alon ng hangin. Ang buong eksena ay napuno na ngayon ng usok ng pulbure, at ang alikabok mula sa lupa ay tinatangay ng hangin, halos naghagis ng kulay abong ulap sa kalangitan. Ang mga tao sa lupa ay ganap na natakpan at hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Ang mga espesyal na sugo sa itim na hangin at puting damit ay may mas mataas na paglilinang kaysa sa iba, at ang proteksyon na kalasag na kanilang pinagsama-sama sa panahon ng naturang pagsabog ay natural na maihahambing sa iba. Halatang ganap na ligtas sa pagsabog ang mga tolda ng dalawang tao, ngunit nang lumabas sila ng tent at suriin ang sitwasyon sa labas, saglit silang natulala. Parang magulong mundo sa labas, at ang maririnig lang ay ang patuloy na pagsigaw ng kanyang mga nasasakupan. Parang nasa purgatorio ka. Nasaan si Han Sanchen? Medyo kinabahan si Hefeng at tumingin sa paligid sa hangin, kahit alam niya na imposibleng makita si Han Sanchen sa napakalaking alikabok na ulap. Pero laging ganito ang mga tao, kahit hindi mo makita ang bagay na kinakabahan ka, subconsciously mong hahanapin. Halatang walang exception ang espesyal na sagong nakaputi, galit na galit siyang tumingin sa paligid, sinusubukang hanapin kung nasaan si Han Sangki. Umihip ang hangin, nawala ang manipis na ulap, at dahan-daang nahulog ang alikabok sa proseso. Unti-unti, ang orihinal na hitsura ng lugar na ito ay nagsimulang dahan-daang bumawi. Noong una ay wala sa langit, at ngayon ay wala na. Ang mga nakikipaglaban pa kay Han Sanchen sa himpapawid ay wala nang makitang sino man ngayon. Siyempre kasama din dito si Han Sanchen mismo. Pagkatapos nito, ito ay nasa lupa. Ang orihinal na mga bangkay ay wala na sa kanilang orihinal na posisyon, tuluyan na silang natangay sa pagsabog, ang ilan ay nabasag pa sa mismong lugar at naging tambak ng laman at karne na lumulutang sa langit. Ngunit dahil mas mabigat ito sa buhangin, natural na mas mabilis itong bumagsak, ngayon ay kumalat na ito sa buong eksena, ginagawang kakaiba at madyugo ang eksena. Pagkatapos, may mga tuod at hinaypan na bangkay na nakakalat kung saan-saan. Ang lugar na ito ay parang slaughterhouse,
nakakatakot at nakakatakot. Pagkaraan, sinabi ng kanyang mga mata na sa ibabaw ng mga bangkay at meat paste na ito, isang grupo ng mga tao ang makapal na nakahiga, humahagulgol sa sakit at sumisigaw ng paulit-ulit. Sila ay humahagulgol at sa sakit, ang ilan sa kanilang mga katawan ay nagdusa ng malubhang panloob na pinsala, at ang ilan ay nawawala ang kalahati ng kanilang mga katawan. Ito, sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, laking gulat ni Heifang. Bagamat alam na alam niya sa simula pa lang na ang pakikitungo sa mga taong tulad ni Han Sanchen ay hindi maiiwasang magsasangkot ng malaking pagkalugi at pagkasawi, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang presyo ay magiging napakalaki at nakakatakot. Karaniwang patay na ang lahat ng umaataking kolum, at walang bakas ng reserve team na sumugod, ito ay nagpakita na sila ay ganap na patay. Ang grupo ng mga taong nakahiga sa ibaba ay talagang mga miyembro ng malaking hukbo. Ngunit malayo sila sa gitna ng pagsabog. Gayunpaman, kahit sila ay nasugatan ng ganito, kaya may isip mo kung gaano kakilakilabot at kakaiba ang pag-atake ni Han Sanchen. Devil talaga itong lalaking ito. Han Sanchen, ang espesyal na sagong nakaputi noon pa man ang pinakamatahimik na tao, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi pereng tumitigil ang titig ng dalawang tao, sila ay naghahanap, sinusubukan upang mahanap ang kinaroroonan ng Han Sanchen. Maya-maya itinoon ng dalawa ang kanilang mga tingin sa di kalayuan, doon, nakatayo ang nag-iisang tao sa audience, para siyang Diyos at Buddha, malamig ang tingin sa kanila. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!